Wakwa ka na daw, wakwa ka na. Yan ha. Simula na raw ho ang paboritong pastime ng mga Pinoy. Yan ho ang politika. Batuhan na ngayon ang putik. Gibaan na. Matira na ho ang matibay. Yan ang mga nangyayari ngayon, di ba? Saan man buong bahagi ng ating bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, laman ho ang usapan ng bangayan sa loob ng kampo ng Marcos Duterte tandem. May mga nagtatanong nga may unity team pa ba? Si Amang natahimik matapos umalis ng Malacanang ay nag-iingay ngayon. To the rescue sa kanyang unika iha sa unang pamilya, na si Vice President Sara Duterte Carpio dahil sa issue ng Confidential at Intelligence Fund. Si Amang bilang buwelta sa mga gumigiba sa kanyang anak, na karamihan ay nasa House of Representatives, ay tinawag na rotten o bulok ang mga ito. Bagay na hindi ikinatuwa ng nakararaming miyembro ng Kamara na dating bahagi si Amang. Sa pinakahuling galawan, wala na sa seat of power ng Kamara sina dating Pangulo at Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo at Congressman Isidro Ungab ng 3rd District ng Davao City. Mga mga kaalyado ng Duterte, Dahil naman sa hindi pagpirma sa resolusyon na nagpapahayag ng vote of confidence ng mga House members kay Speaker Martin Romualdez. Politika ho ang nakikitang dahilan. Politika ang nakikitang dahilan ng karamihan. Minsan pa pinatunayan na sa politika wala ho talagang permanenteng magkakaibigan at kaaway o magkakaaway. Interest lamang ho ang permanente. Isa pa hong laman ng huntahan ngayon tampok sa mga palitan ng kuro-kuro at mga haka-haka na mga Mario at Marites, ang napaulat na destabilization plot laban sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang impormasyon nagmula mismo kay General Romeo Bronner, ang ating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Subalit, agad ho namang itinama ni Bronner ang mga lumabas na balita. Sinabi niya na walang desktop plot. May narinig lang siyang ugong o rambling mula naman sa mga retired military personnel. Sentimiento ito ng mga retiradong miyembro ng Sandatang Lakas ng Pilipinas ay ang kanilang pensyon na tinatalakay ngayon diyan sa Kongreso. Kapag politika at kudeta ang usapin, maraming matatabang imahinasyon ang lulutangan. Relevant na naman ngayon ang mga eksperto kuno sa tinatawag na conspiracy theory. Inyong napakinggan at natunghayan ang The Bench Files. Hanggang sa muli, maraming salamat po.